Turkish troops and Syrian rebel allies. Alan Johnston reports. Images from the scene show a column of black smoke rising into the air. A woman rushes to put a blanket over one of the victims. Rescue workers say a bomb in a vehicle exploded outside a bakery. Turkey has blamed the Syrian Kurdish YPG militia for the blast. The YPG hasn't yet responded to the allegation. The attack came in an area that the Turks recently captured from local Kurds in a big cross-border offensive. Turkey regards the Kurdish fighters as terrorists and wants them pushed away from the frontier. Some news just in. Bolivia's armed forces have called on President Evo Morales to step down. A spokesman said the current instability led them to conclude that it was necessary for Mr. Morales to leave to bring peace to the country and maintain stability. And a shop in the English city of York has decided to take pity on its staff and ban kitschy Christmas pop music and carols played on a loop. The director of York Gin said her employees' Christmas would have been ruined by having to endure the music for hours each day, and she believed the move would be welcomed by shoppers. And that's the latest world news from the BBC. You're listening to the news from the BBC. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire. Dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabubuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng, alam nyo na, sa umaga po alas 9 tayo hanggang alas 10 ng umaga. Sa gabi po naman ay alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido.
At syempre po ang ating pagtatanghala itatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan at sa mga nais pong magbigay ng reaksyon. Meron po tayong mga landline dito po sa ating himpilan na maaari po ninyong tawagan. At meron din po tayong mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng TV Plus at digital boxes. Maaari din po tayong sundan sa ating pong live streaming sa FB at mga kaibigan ng ating pong live streaming sa Gawing Kanan. Meron po tayong chat room. Maring itype ang mga reaksyon, atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Kasama po natin si Bryle, ang ating technical director. Samahan po ninyo kami sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Hindi raw po tututol ang Malacanang, mga kaibigan, kung sakali po na itong si Vice President Leni Robredo ay itutuloy po yung pagbasura doon po sa Oplan Tokhang. Ho? Ano ba itong Oplan Tokhang na ito? Katok, pakiusap, di ba? Yun daw po ibig sabihin yan eh. Pero nangyari po kasi dyan sa Tokhang na yan, katok at ika nga po tepok. Pag kinatok, natetepok eh. Ibig sabihin nito, mga kaibigan, ay bigo na naman. Ang mga ika nga po ay chuchuwa. Chuchuwariwap. Na makumbinsi si Presidente Duterte na baguhin ang isip niya. Yun ang gusto niya mga yan eh, mga kaibigan eh. Alam Peter Cayetano, Tito Soto, pero pansinin ninyo, lahat ng mga tumututol, kung hindi man po possible na tatakbo sa 2022, kandidato o mamanuking kandidato sa 2022 sa presidency. Tama, mali? Tama. Bukas po Malacanang doon, sabi mga kaibigan, tila po makikipag-usap dito si Vice President Leni Robredo. Kaya maraming kinakabahan. President Leni, tanggapin mo niya. Yan ang hamon, di ba? Para malaman mo ang realidad. Ano realidad? Realidad ng mga luko-luko. Realidad ng patayan. Wala naman lumalaban ng laban. Paano makapanlalaban yung nakatsinelas? Lintik na mga tao to kung managinip, technicolor eh. Akala nila wala nang katwiran lagi yung iba.
Kapag sinabi nila, yun nakatwiran. Akalain ninyo ito si Alan Peter Cayetano. Pati po yung body camera, kinokontra niya. Yung body camera na yan, mga kaibigan, pinanukala yan nung operation pa na si Bato pa, di ba? At ito, alamin ninyo. Nagkaroon pala ng anomalya. Diyan po sa pagbili ng body camera na daang milyon po ang pinondor yan. Nasaan yan? Yun ngayon ang kinakanta nitong acting na PNP chief si Gamboa. Nahuli niya raw may 2 opisyal, mga kaibigan, ang tumanggap ng pera, 5 milyon po yatang kotong doon sa contractor o supplier ng body camera para maaprobahan yung kontrata. Nasaan yung mga body camera na yan? Nabenta nyo na ba ulit? O inuwi nyo? Ginamit ninyong CCTV sa bahay nyo. Lintik tong PNP mga kaibigan. Puro sabit Ang maganda, itong sinasabi na ito nila Cayetano ng mga tutol, mga kaibigan, yung mga kontra, yung mga Scud missile. Nagpapalipad ng Scud missile labang kay Vice President Leni Robredo. Baliktad sa reaksyon ni Presidente Duterte. Aray ko po. Sabi nga ni Papang Chiquito nung nabubuhay, Inoy! Kawawa naman mga tao ito. Nagpupumilit pa kayo wala na Sabi ni Alan Peter Cayetano, delikado raw yung body camera. Buisit! Mga kaibigan, isipin ninyo, sino ba nagpanukala niyan? Ipananukala yan. Administrasyon niya ni Presidente Duterte. At sa pagitan niya ng administrasyon ni Bato at saka ni Agbayalde. Nabuo yung konsepto na yan, mga kaibigan, na gamitan ng camera. Pero nakabili yata't lahat, nakakontrata. Asan yung camera? Nawawala Dapat nung umpisa pa lang, kinamera na natin itong mga ito Talagang pagkakuan maninira ka lang wala na sa wisyo hindi pa nahihiya Si Cayetano, tumigil ka na, matit. Walang sinabing totoo ito Ito si si Daldal. Gusto niya siya lang ang dadaldal. Ang sabi niya ito raw si Vice President Robredo puro daldal daw. Wala pa raw nagagawa simula nung maitalaga. Frustrated Cayetano. Wala pa talaga nagagawa. Paano may magagawa wala pa ngang mga ika nga po papel siyang gagampanan, hindi pa malinaw.
Ang malinaw pa lang yung pagtatalaga sa kanya. Ano magiging papel, di ba talaga? Ano mga gagampanan? Pero may pahayag na Malacanang, sundin ninyo. Sabi dun sa mga kuwan. Kung ano ang inaakala ni Vice President Robredo na dapat maging proseso diyan sa kampanya ng pamahalaan laban sa droga. Ito naman mga walang personality, si Peter Cayetano, si Tito Soto, marami pang iba. Medyo nanahimik na si Bato kasi mabubuko na eh. Yun ang dahilan. Isipin ninyo sa Taguig, walang droga. Sa casino, lumalabas pagkatapos na sinita siya, mga kaibigan, nahuli sa kanya sangkaterbang ecstasy, mga party drugs. Ano nangyari sa kaso? Alam Peter Cayetano? Pinagtakban niyo ba? Di ba wala nangyari? Pagkatapos na sabihin nila ng kanyang asawa na kesyendo ito raw po ay iimbestigahan at ano pa. Asa na yung konsihal na yun? Hindi pa ho nagtatagal yan. At saka ang droga ho sa Taguig, Sus Mariosep. Isa ho yan sa pinakatalamak na lugar dito sa Pilipinas. Droga. City of Drugs. Ang Taguig. Kaya huwag manungang, huwag kayong magyabang-yabang, matit. Intindihin mo, kailan mo bibitayuan niyang speakership. Na kaya ka pinagbigyan ni Presidente Duterte, pumayag ka doon sa term sharing. Pagkatapos, ibang teritoryo pinapasok mo, wala ka naman personality dyan. Bakit? Ikaw ba ang ang appointing authority? Buisit. Tigil mo na yan. Unang-una, hindi ka naman kailangan dyan. Hindi naman kailangan ng opinion mo. Ganon din si Tito Soto. Ang sabi naman ni Tito Soto, wala niyang mangyayari. Yun. Kapag ka daw po, ito kasi sinabi ni Vice President Robredo na siya'y makikipagtulungan sa United Nations. Wala daw pong mangyayari. Totoo yun walang mangyayari kila Tito Soto at saka kay Alang Cayetano. Ang totoo takot na takot sila ngayon Pag naririnig nila yung UN, United Nations, naku po, nangangatog ang tumbong niyang mga yan. Lahat ng may kinalaman sa katarantaduhan sa droga, kinakabahan yan. Yan ang totoo. Sino pa? Bakit? Si Alan Peter Cayetano ba at si Tito Soto may kinalaman sa droga? Para mangatog ang kanilang tumbong? Bandiho, hindi natin sinasabing ganun. Dapat sagutin nila yon. Ba't kayo kinakabahan? Kasi po, una riyan, pag nagtagumpay itong kampanya ni Leni Robredo, mga kaibigan, todas ang buto-buto. Tapos, ang presidential candidates na suportado ni Tito Soto kung hindi man siya tatakbo at ganun din ni Alan Peter Cayetano. Ano po?
Sabi ko sa inyo ang pinakamalakas ngayon ditong presidential timber, kapag ka hindi po giniba at hindi nagiba, sakali, lalo na pag nagtagumpay. Kasi ito na yun mga kaibigan May pagkakataon na si Vice President Leni Robredo, baka sakali hindi man niya puntiryahin yung presidency, pag dyan po, nakapagpakita siya ng milagro. Huwag lang siyang wawasakin. Huwag lang siyang i-demolition job. Isasabotage. Siya yung pinakakuan. Pinakamalapit sa presidency, mga kaibigan. Kasi yung mga nag-a-aspire na tumakbong presidente ngayon, gumagastos na At yan ang mga ikinakamada ni Alan Peter Cayetano, yan, may ambisyon yan Kung hindi man, siyempre, sino susuportahan yan? Di si Villar. Talo sila ng 2010. Yan po yan, mga kaibigan, politika. At ang namumulitika po ay sila. Sa kapopolitika nila, lumilikha sila ng ika nga po, imahe dito kay Vice President Leni Robredo para maging presidente. Sila campaign manager, hindi nyo ba alam? Kaya kung ako yung Liberal Party, tatahimik ako. Bayaan ninyo itong mga sumisirang ito kay Vice President Leni Robredo ang magsilbing campaign manager niya ngayon. Kasi hindi pa panahon para magpuputak sila. Sila yung nagpupuputak, mga kaibigan. Ano tawag mo ron? Hindi nila alam, baliktad ang nagiging resulta po nun. Yung mga pinagsasasabing niya ni Alan Peter Cayetano. Negatibo sinasabi niya laban sa isang tao, sinisiraan niya. Ang nangyayari, mga kaibigan, siya? Ikinakampanya na niya. Para ang tao sumimpat siya, hindi ho ba? Subukan mo Naupo si Robredo, unang-unang sasabsab yan sila Cayetano. Hindi naman tayo di ba nung nakaupo si Pinoy? Pinoy yan. Bakit ba nila giniba si Binay? Ang intention ba nila dahil galit sila sa kurap? Yung ba ang dahilan? Hindi. Natulungan nila yung mga kalaban. Sino ba pinakamatinding kalaban nun? Ni Mar Rojas. O ni Binay pala. Di ba si Mar Rojas? O yung sitwasyon na yon. Ano si Binay nun? Vice President. Ito rin, Leni Robredo, Vice President. Kaya lamang, mga kaibigan, hindi sila nagtagumpay kaagad kay Binay. Ginahol sa oras Ang talagang nakinabang dun si Mar Rojas di ba? Tapos, nung malapit-lapit na eleksyon, Duterte naman siya. 2 bangka. Manalo yung isa, nandun din siya. Tapos, nung panahon ng kampanya, magnanakaw daw si Marcos
Pinapalakpakan naman ng mga gunggong na estudyante, di ba? Ngayon. Ayun ang sinasabi natin eh. Ano ka, bumabawi ka kay Bongbong? Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, pakinggan natin ang ilang mga mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. Babalik po ang Rapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Let's sing Merry Christmas. Healing Servants Foundation Incorporated cordially invites you to an evening of music and laughter featuring Mr. Singer-Songwriter Jose Marie Chan, Christmas in Our Hearts. November 30, Saturday at 8 p.m. at Samsung Hall, 6th floor of SM Aura. Anticipated Mass will also be held at the venue by 5:30 p.m. Show proceeds and your love offering of $3,000 will benefit the underprivileged yet deserving students of Divine Healer Academy of Sorsogon. For inquiries and reservations, call 878-853-99 or 0917-898-7658. It's now October, the most wonderful time of the year. Christmas is coming. Plan your Christmas parties now. RJ Bistro is the perfect venue. The home of rock and roll in the Dusitani Hotel can provide food, drinks, waiters, a band, a dance floor, a sound system, and all your other requirements. For inquiries, call 0906-221-1524 or 519-8410. Ho, ho, ho! Merry Christmas from RJ Bistro. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Bago na po mga ihip ng hangin, ho, mga kaibigan. Dahil pati ho itong suggestion ni Defense Secretary Delpin Lorenzana, mas gusto niya raw kung siya masusunod, kwan ho, mga kaibigan, wag nang ma-extend pa o mapahaba pa yung martial law sa Mindanao. Ayan po, mga kaibigan. Pang-apat na beses niya nang pang-apat na beses na extension na ito. Supposed to be. Sabi ho ni Lorenzana, personally, hindi ho siya, hindi ho siya pabor, na irekomenda ang another extension ng martial law sa Mindanao. Yun daw masyado ng naipatupad ng mahaba ayon sa kanya, mga kaibigan. At kung siyang masusunod, mga kaibigan, dapat, na niya? Wawakasan na niya yung martial law na yan. Pero, kaya lang, mga kaibigan, mag-iintay siya sa rekomendasyon daw ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Bago siya magdesisyon. Siguro, bago niya ipayo ito kay Presidente Duterte. At sabi ni Attorney Panelo, mga kaibigan, yun daw hong sinabi, yung comment na yan ni Secretary Delpin Lorenzana,
Maaring ikonsidera yan ni Presidente Duterte. The President always says that he will defer to the advice or recommendation of those on the ground. Ayan po sabi ni Secretary Panelo. Nag-iiba-iba na Hindi na pabor dun sa mga sinasabi ng mga nakapaligid. Alam nyo, kung tutuusin ninyo, hindi ko naman sinasabing ito'y tungkol dun sa martial law. Ang sinasabi natin, in general, sana nung simula pa lang, ganyan na agad ang reaksyon ni Presidente Duterte. Sapagkat ako mismo, anong sinabi natin sa umpisa pa lang, nung bagong upo pa lang, ang Pangulong Duterte, ang sabi natin, mag-iingat ka sa mga nakapaligid sa iyo at sa iyo mga tagapayo. Kasi yan ang sisira sa iyo Tiyak na ang ipapayo sa iyo niyan, yung papabor sa kanilang interes, hindi sa interes ng taong bayan. At ganun din ang sabi natin, panawagan natin nun sa mga mamamayan, dito tayo magbantay sa mga nakapaligid at pumapaligid. Sapagkat kasaysayan na yan sa mahabang panahon. Ang sisira dito sa ibinoto natin yung mga nakapaligid. Maganda nga layunin yan. Kung ito mga walang hiya, mga kaibigan, aabusuhin yan. At gano'n naman talaga nangyari. Nakita ninyo, mga kaibigan. Ultimo sa kampanya pa lang ng laban sa illegal drugs. Kasi yan ang pinakapangunahing kampanyang inilunsad ng administrasyon Ano ginawa ng mga pulis sa pangunguna ni Bato? Mga kaibigan, pinahanga tayo. Ako, alam ko na papalpak yun Patayan yung ginawa ninyo Hindi naman talaga pagsugpo sa droga Takutan yung ginawa nila, mga kaibigan. Para walang magreklamo. Pag nakitang may namamatay, di ba? Walang makapagreklamo. Kita ninyo ngayon. Ano nangyari sumunod na mga kabanata? Nababoy. Yung kampanya sa droga. Nagsakaya na yung mga pulis na sangkot sa droga. Ang ginawa, sinamantala nila yan. Yung ibang sangkot sa droga, isinabay nila yung pagpatay doon sa mga nakakaalam sa kanilang involvement sa drugs para hindi mahalata, mga kaibigan. At nakita naman ninyo, sino ba ang inirekomenda ni General Bato na pumalit sa kanyang pwesto? Yun ngayon. Ang ika nga po, natuklasan na may mga alaga pa lang ni India Cup. Si General Oscar Albayalde. Tayo ba ang nag-aakusa ba tayo? Hindi naman tayo nag-aakusa. Napanood nyo lahat yan Ginawa lang ba natin yung kwento na yun na nangyari sa Pampanga? Gawa ba natin yun? Ba hindi. Napanood nating lahat yan, mga kaibigan. Kaya siguro, ako pakiramdam ko si Presidente Duterte, nalupay-bay sa mga pangyayari. Baka ngayon niya lang nare-realize ang sobrang pagtitiwalang ginawa niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sino itong mga ito? Ito yung nung nakita ninyo, nung in-appoint pa lang nung sina-challenge pa lang na i-appoint si Vice President Leni Robredo, pangunahan yung kampanya, nakita niya yung reaksyon Mga kaibigan Sila Bongo sige, tanggapin ninyo. Sila Bato, di ba? Lalo na nung tinanggap. Kasi nung una, nung panukala pa lang ni Presidente Duterte yung binanggit,
Baka gusto mo, di ikaw na ilagay ko dyan. Nagdaldala na itong mga guilty, mga kaibigan. Ha? Sige, tanggapin mo para malaman mo realidad. Tinanggap. Hindi nila akalain eh. Bakit? Ultimo yung mga kasamaan ni Robredo, huwag mong tanggapin yan. Dahil yan trap. Sino nga ba naman ang mag-iisip na hindi trap yan? Mga kaibigan. Pero ngayon, nagiging klaro. Mga kaibigan, nagiging klaro ang issue. Na itong mga kumokontra sa pagkakatalaga kay Leni Robredo, mukhang may mga lihim na agenda. Ako basa ko lang ngayon lang nahalata ni Presidente Duterte ang ginawang panloloko sa kanya ng mga nakapaligid sa kanya. Yan ang mga ika nga, malakas gumamit sa sa paninira sa kalaban ni Presidente Duterte. Simulan mo dyan sa PCOO. Lahat na nakapaligid. Mga kaibigan, nakita ninyo? Kaya ako, tingin ko di ba sabi ni Presidente Duterte, magbabakasyon ng 3 araw. At itatalagang caretaker si Mijaldea habang siya'y wala. Pero nagbago na naman ang isip, mga kaibigan. Hindi na raw niya itutuloy. Yung kanyang, bagamat pupunta sa Davao, tuloy yung kanyang trabaho. Mukhang mukhang nahimasmasan si Presidente Duterte sa pagsasamantalang ginagawa ng mga gagong pumaligid sa kanya. Mga kaibigan, na ginamit siya ng ginamit, yung sinasabi natin ayunan ng ayunan, ayan. Ang ginagawa, hindi lang umaayon. Nakikisaw-saw pa, hindi naman sila kasali sa usapan. Katulad niyan, yung kay Alang Cayetano, ano pakialam mo? Sino ka ba? Di ba doon ka sa house? Tupagin mo yung legislative branch of government. Huwag ka makialam sa executive. Sino ka bang kamote ka? Bakit mo sasakupin yung bakit ka nakikialam sa executive? Nandiyan ka sa legislative. Sige nga, labas mo nga ang personality mo. Ang personality ninyo, manira ng mga inaakala ninyong tatakbong presidente. Ganyan din ang ginawa ninyo kay Binay noon para paboran niyo yung kandidatura ni Marojas, di ba? Bakit? Biglang all of a sudden inuulit mo na naman. Naalata ka na. Ano ka? Yung naninira ka. May tawag dyan demolition job ka. Hindi ba? Sana kung may nagawa na ito, nakapalpakan, hindi ba bakit maraming nagalit? Ito, tingnan ninyo, hindi marunong kasi magpaliwanag itong mga unggoy na pumaligid kay Presidente Duterte. Di lalo na yung mga gunggong na mga supporter daw. Tanga kasi, mga kaibigan Nung una, si Trillanes, bakit nagalit ang marami sa kanya? Kahit hindi maka-Duterte, nabuisit kay Trillanes Sa totoo lang Bakit ho? Kasi, pag-upo pa lang ni Presidente Duterte, kung ano-ano na mga pinagsasabi niya Di ba? Ang tao hindi magkaka-interest na alamin yung veracity, authenticity nung kanya mga sinasabi sapagkat kauupo pa lang Ano impresyon? Naninira ito. Kaya gano'n na lang kinasuklaman si Sammy Trillanes.
Oh, mga kaibigan, hindi niya kasi inantay muna na magtagal o gumawa si Presidente Duterte, bigyan niya ng pagkakataong makapag-perform, kumbaga sa kakanta, di ba? At saka mo sabihin sintonado yan, kung narinig mo na yung kanta. Hindi pa nga mga kaibigan hindi pa umuupo binabanatan mo na Ano nangyari? Nagkaroon ng negative na epekto kay Trillanes. Sa totoo lang hindi lang mga maka-Duterte ang nagalit nun. Nabwisit, ultimo yung mga hindi maka-Duterte. Sapagkat napakaaga, kami yung sa media noon, nung araw ito iba na kasi ngayon Media kasi ngayon, kita mo si Trillanes, may media. Di ba? Sa Senate. Yung media, pag nasubuan mo kasi, lalo na may palaman. Lahat alam nyo, nung araw, merong honeymoon yan na tinatawag sa media na mga 100 araw o 1 taon bago kayo maglalabas ng negative. Ano kumbaga yun kusa yun Hindi dinidikta yun. Binibigyan ng pagkakataon ng media na yung tao maipakita niya yung mga dapat niyang gawin. Lalo na ipinangako niya ito sa panahon ng kampanya. Yun ang tinatawag na honeymoon sa media. Ngayon, hindi na kasi. Ito si Trillanes, hindi pa umuupo hanggang sa bagong upo, bumanat ng bumanat. Sana inipon na lang niya yung issue niya. Ewan natin kung anong purpose niya nun. Siguro, ang purpose niya, akala niya, makakaya niya na ma-destabilize si Presidente Duterte. Ano naman ang sabi natin? Ang mungkahi natin nung mga panahon na yon na nagsisimula pa lang, binabanata na siya. Kasi itong mga aso na tumatahol, hindi mo alam kung gutom Yung mga pro-Duterte, lalo sa social media, yan sila mo kauson, di ba? Yan sila, yung mga nasa likod ng fake news. Sa Andanar, mga kaibigan. Ano sabi natin kay Presidente Duterte sa mga programa natin nung bagong upo? Huwag muna ninyong pansinin. Yung mga bumabatikos na yan, nakita ninyo, yung sinasabi ko nga, si Trillanes hindi lang naman mga maka-Duterte na buwisit sa kanya Nakabuwisitan siya ng marami, ng majority ng Pilipino. Sa kanya mga paninira kaagad, di ba? O negative. Sabihin na natin hindi paninira. Negative kaagad Mga kaibigan Hindi muna nagbigay ng pagkakataon. Ano sabi natin? Kapag yan, pinansin ninyo, madidistract kayo. Mawawala ang atensyon ninyo doon sa mga ipinangako ninyo sa eleksyon. Ibig sabihin, mabibigo ang mamamayan sa inyo kapag sila ang inintindi nyo. Kasi yan ang intensyon nila I-distract Yun, yung ginawa ni Trillanes nung una. Yun ang intensyon nun Madistract ka para wala kang magawa. Kung hindi, sagutin sila ng sagutin. Ano ang dapat na ginawa doon? Hindi mo dapat pinansin. Yun yung ginagamitan natin ng halimbawa na kapag naglalakad ka, napadaan ka nadaanan mo, puro aso. Nagtatahulan. Kung bawat asong madaanan mo, tumatahol. Titigil ka. Kailan ka pa makakarating dun sa pupuntahan mo? Dinidistract
Ano nangyari? Yun na nga nangyari. Nawala ngayon ang focus ni Presidente dito sa mga yung pagtutok niya dapat na ginawa sa mga programa na ng kanyang administrasyon. Halimbawa, yung sa droga, sana uwi. E di sasagutan na uwi. Ano nangyari? Nakalimutan mo. Na susugpuin mo nga pala yung droga. Ang nangyayari, niloloko ka ng mga tao. Iba ang sinasabi sa'yo. Halimbawa, si Bato, may nahuli dyan sa Malacanang. Sa labas ng Malacanang, yung anak ng drag queen na tinagurian nila, pangalan nun si Yuyuklay, may anak. Yun ang ni-raid ng PIDEA dito sa may Malacanang. May mga bodyguard na pulis. Yun pala, si Bato rin palang nag-provide ng security ron. Pagkatapos, nalagay sa payagan dito, nagsagutan sila ng PIDEA. Ito si Aquino, wala ito, palibasa, Aquino apelyido eh. Sipin ninyo, sila nag-grade. Abay, wala pang isang taon dismiss yung binasura ng hukuman yung kaso eh. Nung pagkahuli nila, sabi niya, meron daw lumalakad para arborin yung anak ni Yuyuklay, yung kaso sa kanya. Hindi naman niya pinangalanan. Mahilig sa blind item ito eh. Dapat ito, si Aaron Aquino, mag-resign. Hindi siya bagay dyan. Alam niyo kung saan siya bagay? Mas bagay siya sa showbiz. Magsulat ka na lang ng blind item. Puro ka blind item eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire. Magpapatuloy po tayo. Ang dami na nakalagpas na mga programa, wala na nangyari. Department of Lagay, Labor and Employment. Ano nangyari? Naging Department of Lagay, DOLE yan, di ba? Department of Labor and Employment. Ano nangyari kay Bello? Naging Department of Lagay and Extortion, yung DOLE. Bakit? Naasunto siya eh. Extortion eh. Nireklamo siya eh. Nangingikil si Bello, mga kaibigan. Si Bello luwa ang mata. Unang-una pa lang, Palpak, ano ginawa niyan dyan? Diba ID? ID pa lang. Asa na yung ID? Natuloy ba? Wala. Na-imprenta na, hindi pa natuloy eh. Bakit? Halata eh. Mga kaibigan nag-ship-ship, pinatigil ni Presidente Duterte. Yun ang nangyari. Siyempre, dapat yan, usually kasi sa mga nagdaang administrasyon, wala munang banatan yan eh. Wala, ang naglunsad ng offensive itong gobyerno eh. Bumanat si Trillanes. Ang ginawa ng administration, nag-full blast na offensive. Na hindi naman bagay na hindi nila dapat ginawa
Lalo itong mga nasa PCOO. Palibasa, mga bata ni Goyan eh. Di ba, sabit-sabit yan. Ang dahil pondong nawala dyan ah. Ayon sa COA. Hindi nila maipaliwanag. Ano tawag mo rin sa advertisement? Di ba, sakop din nila yun? Yung sa DOT? Mga kaibigan, may participation sila ron eh. Hindi lang yun, maliit yun. Kumpara mo sa winaldas na pondo sa ASEAN. Mga kaibigan, madalit sabi, niloko siya, si Presidente Duterte. Pinaglaruan siya. Kawawa rin kung tutusin ninyo eh. Bakit? Yung ba hangarin niya? Hindi naman yun ang hangarin niya. Ang ganda nung hangarin niya di ba? Ba't walang na isakatuparan? Ha? Bakit? Kasi pinaglaruan. Ang ginawa nito mga loko-loko, yan, kamukha nung ginagawa ngayon ni Alan Peter Cayetano. Pag may kalaban siya, lagi naman natin sinasabi yan. Alam na nila yan. Dapat nagbabago na sila ng strategy dahil alam na ng publiko yan eh. Sipin mo, views natin, 9 million na. Malapit na mag 9 million. Mga kaibigan, kayo lang eh. Ina-undermine nila tayo. Paano? Maraming walang hiya dyan na nakasabit kay Presidente Duterte. Mga kaibigan, ang ginagawa nila, ayaw nila magparating ng katotohanan. Di ba sinasabi ko sa inyo, bawat nagiging presidente ng Pilipinas, meron niyang yan, yung katulad ng trabaho nila sa PCOO, dati yan, Office of the Press, Secretary. Isa sa trabaho niyan, may mga opisina yan, merong radio monitoring. Anong trabaho nun? Mag-monitor, especially mga commentators. At i-splice nila yon yung pinaka gusto nilang iparinig sa presidente na magandang mungkahi, yung ika-caption nila. Ganun din sa mga kolum. Pagkagising ng presidente, nasa lamesa niya yun. Lalo na yung mga kolum. Diyan nagbabase ang presidente sa paggawa niya ng desisyon, ng mga desisyon. Ano ba ito mga agenda ng gobyerno, yung mga issue ng gobyerno. So, malalaman niya kung paano niya sasagutin yun. Diyan siya nagbabase ng desisyon. Kasi itong mga column na ito, maliban na lang yung column sa karnabal, sa perya, ng mga periodikit dyan. Sip mo, naglalagay sila ng columnist para sa perya. Naku, susmari, illegal gambling. Tigil nyo na yan. Diba? Ngayon, ang desisyon, kasi itong mga nasa radio, especially mga commentators, yan kumakatawan sa tinig ng mamamayan yan. Iba't ibang tinig ng mamamayan. Ilan ba commentators ngayon? Kukunti na ilan na lang kami rito Mapa pro, hindi naman tayo anti, hindi naman tayo pro na matatawag Ayoko yun Bakit? Una, kasi hindi naman ako nakikinabang dyan. Ba't ako magiging pro? Diba? Ano mapapala ko dyan? Bubuti ba kalagayan ng bayan pagka nag-pro ko? Hindi. Sinasabi natin yung mabuting ginagawa. Susuportahan natin yon. Pero pagka mali, sa atin, mali, hindi mo maitutuwid yun Kahit bombahin ka pa ng katakot-takot na paninira. Basta't mali, mali yun. Balang araw, lalabas yung katotohanan, mali. Sapagkat ang katotohanan ay hindi mo pwedeng baguhin. Hindi mababago yung katotohanan. Pwede lang kayo magsabuatan. In the meantime,
Pero, ultimately, lalabas yung katotohanan, mga kaibigan. Di ba? Kasi, ang sa atin, kung ano yung makabubuti para sa lahat, sa mga mamamayan, mga kaibigan, okay na ako ron eh. Bakit? Kasi hindi naman yung magsip-sip ka nga, masama naman ang takbo ng lipunan, mga kaibigan. Di panganib din. Para saan yung pagsisip-sip mo? Hindi ba? Hindi na mahabang panahon, andyan niya, kung si Go Hong Wei, 93 na pala, natepok na eh. Mga kaibigan, sandali lang You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes, and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy tayo pero bigyan daan muna natin, may babatiin lang tayo mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Binabati ho natin si Roxanne Rankin sa kanyang kaarawan ngayon. Si Roxanne ng Florida, US of A. At si Lolay Concepcion, binabati ko rin, birthday din niya ngayon. Si Roxanne naman mga kaibigan, anak yan ni Mirna Guillermo na nasa Florida sila, birthday niya ngayon, November 11. Mabait na bata yan si Roxanne At yan, mga dating mga taga-Tondo yan Sila, kung di ako nagkakamali, sa Gagalangin. Kaya mga mababait, kahit saan makarating, ganun pa rin ang kanilang, iba rin kasi yung upbringing Pagka nagbalaki sa'yo, mabuting magulang, at kahit naman minsan, mabuti rin ang magulang mo, pero nagiging masama yung anak, di ba? Ito hindi Pareho mabuti rin yung anak, mabuti rin yung magulang, mga kaibigan. Kaya, binabati natin si Roxanne Rankin na napakabait na bata. At itong si Lolay Concepcion, dahil birthday nila ngayon, siyempre handugan natin sila ng awitin. Narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sana po naging masaya kayo ngayong araw na ito sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Bali si Roxanne yan Ngayon pala magsisimula yung birthday niya.
Kasi ngayon pa lang no November 11 sa Amerika. Pero dito sa atin wala nang isang oras tapos na birthday. Si Lola kaya nasa Bulacan. Concepcion, taga-Tondo rin ho yun, mga kaibigan. Si Lola, yung alam ko, nasa US of A Kapatid ni Lola yun Mga bata pa ho yan, kilala ko na yan. Mababait din na mga bata yan. Asan ba tayo kanina? Dun sa Kwan naalata natin itong si Presidente Duterte. Mukhang mukhang natatauhan na. Sana nga, totoo. Di ba sabi nga ni Leni Robredo, Mr. President, hindi pa huhuli ang lahat. Meron pang pagkakataon, magkatulungan tayo. Masama ba yun? Para sa iba, masama yun Di ba? Bakit? Subukan ninyo sa custom o sa mga magnanakaw agency kayo mapasok at kayo walang intensyon magnakaw kundi maglingkod kayo sa taong bayan sa pamamagitan ng inyong pwestong hahawakan sa gobyerno. Hindi ka magtatagal Bakit? Pag-iisipan ka, pagpaplanuhan ka nung nakapalig, mga lahat ng walang hiyaron. Bakit? Kasi magiging panganib ka Ganun yan Kaya sila galit ngayon kay Leni Robredo, itong mga nakapaligid, itong mga sip-sip, mga kaibigan, paano magiging panganib si Leni Robredo? Halimbawa, yung pakikipag-ugnayan niya sa United Nations at nag-express ng support, di ba, ang US government, maging si ambassador, yung ambassador nila rito, yung Koreano. Nag-express ng ng suporta. Kay Vice President Leni Robredo. Mga kaibigan, natatakot ngayon yung mga merong itinatago. Bakit? Magiging panganib ngayon itong si Leni Robredo sa kawalangyaan na itong mga nanloko kay Presidente Duterte. Totoo lang, aminin natin. Niloko kayo Mr. President Pero kung yung mga sinasabi natin sa simula pa lang yun ang nangyari. At merong nakapagmungkahi kay Presidente Duterte na ganon. Wala namang magpipresidente na hindi pagsisipsipan Mayor nga pinagsisipsipan Lalo ngayon sa Maynila. Naku, katakot-takot ang lollipop ngayon dyan. Hindi naman mga bakla yan, pero ang gagaling sumipsip ngayon dyan. Mga kaibigan, ganun din lalo na kung presidente ka. Hindi ba? Ang iintindihin lang lahat niyan, yung personal nilang interes Walang interes yan na magtagumpay ka. Bahala ka, di ba? Puro lang yan. Kunyari lang yan. Yan sila Cayetano na yan. Naku. Ilang administrasyon na pinanggalingan yan. Mga kaibigan. Di ba? Lagi siyang tama. Sipin ninyo. Lagi ka palang tama. Hindi ka tao. Mga kaibigan. Di ba? Kung si Kristo nga gusto pa yatang palitan si Kristo Si Kristo lang ang taong walang kasalanan Itong mga ito parang gusto pa daigin pa si Kristo hindi ba? Walang dyan yung magsasabi ng totoo sa'yo. Paimbestiga mo lahat yan. Huwag na yung naiskandalo na, yung mga hanggang ngayon walang kaso. Sila, ang masama pa, bakit hindi masisira si Presidente Duterte? Hindi niya ba nahalata na itong mga nagnakaw na sa gobyerno at lahat, sabit na. Pagkatapos, hindi nakasuhan. Sumama pa sa kanya sa rasyo Sila Cesar Montano, eto naman mga sip-sip na sila.
Walang trabahong si Robin Padilla, walang trabahong si Philip Salvador. Ha? Mga kaibigan, sipin nyo, nakakasira sa entourage ng presidential entourage yun, oh. Delegation. Mga kaibigan, kasama yung pagmumukha nitong mga ito. Sus Mariosep. Sinira eh. Pinababa masyado yung uri ni Presidente Duterte. Hinila siya ng gustong pababae. Madaling utuin ito, sabing ganon. Makikinabang tayo dito basta magsasalita ka. Pagtatanggol mo siya. Kahit mali sabihin mo, hindi mo alam ang sinasabi mo, basta kailangan Duterte ka lang. Yan. Mga kaibigan, mukhang yang lahat ng yan, isa-isa nang napaghahalata ni Presidente Duterte. Kaya, hindi na tumatalab dito sa kanyang pakikitungo ngayon hindi lang kay Vice President Leni Robredo, kundi sa mga ibang issue. O, halimbawa nga, yung sinasabi ni Lorenzana, hindi ba simula't-simula si Lorenzana ang hindi mahilig sa katarantaduhan, yung magsipsip? O, kumukontra pa nga yan eh. Yung sinasabi natin, ang kailangan ni Presidente Duterte, devil's advocate. At sinasabi natin simula pa lang, kung ano ipapayo sa'yo ng mga tagapayo mo, may pag-aralan mo. Pag nahalata mong masama yung pinaplano sa'yo, para hindi ka magkamali, baliktarin mo. Halimbawa, sinabi sa'yo, dito tayo sa itim, may gawin mong puti. Ang desisyon. Para hindi ka magkamali. Dahil papayuhan ka ng mali niyan eh. Okay, tanin nyo doon sa nung inaccept ni VP Robredo, yung pong appointment, ba nagwala si Bato? Bakit? Si Bongo, ganun din, di ba? May bayag pa sinabi si Bongo eh. Oh, si naman, si Bato naman, pakyut. Bakit? Magkakasama ho yan eh. Ha? Hindi naman nga katulad yan sila. Si Cesar Montano, karamihan sa mga appointees dito sa gobyernong ito, hindi naman kilala ni Presidente Duterte yan eh. Oh. Kanino lumapit yan? Kanino pa? Oh, kung sino yung nakapag-i-impluensya para pumirma si Presidente Duterte. Mga kaibigan, nung unang upo kala mo to sila Piñol, Rebello, ang gaganda ng sinasabi. Pag pinakinggan mo, akala mo magiging langit ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon Mga kaibigan Ha? Ganito anya, mangyayari. Yan sila Piñol, di ba? Oh. Ano nangyari? Naubos ang bigas. Pati galunggong. Yung gusto niya, maglakbay yung galunggong natin papunta sa China, pagbalik dito, bebenta na sa atin. Yun ang gusto niya. Yan ang mga nangyari. Yan ang reality. Na nangyaring ginawa nilang reality, mga kaibigan. Hindi sana mangyayari yan kung may mga mabubuting taong nakasama si Presidente Duterte. Hinaharang nila yun. Kung tawagin yan, mga cordon sanitaire, hinaharang nila na yung mga mabubuting mungkahi, mabubuting tao, makapasok, makilala ni Presidente o madikit kay Presidente. Ha? Mga kaibigan, yun ang ayaw nila. Bakit? Magiging panganib yan maibubulsa ba yung pera ng ASEAN kung may mga matitino dyan? Nakasama si Presidente Duterte. Bago nyo palang gawin yan, bago palang mangyari yan, may bubukuhin ko na kayo.
Di ba? Bakit ko antay yung mangyari yan? Sino masisira? Di ba? Eh sila, sanay naman. Wala namang ambisyon na yan, kundi masira man tayo, may pera na tayo. Yun ang katwiran nila. Oh, ang dami niyan. Baka akala ninyo. Gaano karami yan nagpayaman? Ang yaman na ngayon. Oh, mga walang kaso. Ngayon, wala kayong kaso. Kaya nga kinakabahan sila. Baka itong pakikipag-ugnayan at ni Vice President Robredo sa United Nations, mga kaibigan, maging panganib. Alam nyo na, yung mga datos, mga information, pwedeng makakuha yan para malaman ang mga katarantaduhan na marami rito. Yan ang kinatatakutan nila. Kung ako naman si Presidente Duterte, bahala kayo sa buhay ninyo. Gusto ko, malaman ko na yan. Ikita ninyo ngayon, iba ang nagiging reaksyon ni Presidente Duterte dyan sa mga baliktad, yung sinasabi nitong mga tao. Yung mga nagsisip-sip sa kanya, baliktad yung kay Presidente. Yung kanyang mga sinasabi. Hindi pa ba sila nahihiya? Nagpipilit pa rin silang magpakita ng loyalty kahit mali, mga kaibigan. Hindi ba dapat supportive sila kay Presidente Duterte? Kung ano sabihin, ba't dati ganon? Hindi nga inaaway pa nga nila Pinipili nila, gusto nila yung may away. Pag wala naman, igagawa nila ng kaaway. Bakit? Para sila lang ang manatili ron. Naintindihan ninyo? Ganon, nangyayari ngayon niya sa Maynila. Nag-ikot daw si Mayor Isko Moreno sa Divisoria, dismayado raw doon sa nakita. Nagbabalikan daw yung mga vendors. Ganito yan Siyempre, merong mga mag-iisip dyan naghihirap kami sa'yo. Siyempre, kailangan kumita rin kami kahit papano. Meron titirada riyan. Ito naman titirada, hindi nila alam na meron ding mga kasamang, sabi ko nga sa inyo, halos lahat yung mga nakapaligid kay Isko Moreno ngayon, halos lahat yan kilala ko. Kailan ko nakilala? Wala pa si Isko Moreno. Bakit? Nasa konseho na ba si Isko Moreno nung panahon ni Mel Lopez? Wala pa. Pero yung mga kasama niya, nandyan na. Panahon pa ni Mel Lopez. So, mga kaibigan, mas marami tayong alam sa mga taong yan. Kilalang kilala natin ang mga balat niyan. Mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, maraming gagong kasama yan di ba nung kay Erap, yan din mga yan na nakinabang? Nakinabang kay Atienza. Marami dyan. Yung iba dyan, nakinabang din kay Lim nung first incumbency ni Lim. Mga kaibigan. Ngayon, siyempre, itong mga ito, itong grupong ito, may magbabantay sa inyo dyan. Hindi ba? Para masibak na kayo dyan. Kasi nung eleksyon lang naman kayo sumama kay Isko sila. Panahon ni Erap, labang kay Lim, kasama sila. Di ba? So, ang hangad nito mga to, nakapwesto, matataas, sirain din natin itong sila. Para yung pwesto ng mga yan, malipat sa atin. Kung mangungutong sila, di tayo na mangutong. Ganun lang kasimple yan mga kaibigan Hindi ba? Hindi pa naman talamak yung nakita niyang vendors, pero meron ng mga nagbalikan. May kumikita na. Siyempre, opportunity yan para dun sa mga maintriga. Yung mga magagaling sa intriga, yan ang mga nagtatagumpay Hanggang sa bumagsak yung
yung nakaupo. Pagbagsak nung nakaupo, makikita mo yan, kundi nasa kalaban na yan, yung kalaban na, at o kaya, pakuya-kuya-kuy na lang dahil marami na naipon. Ganun lang naman yan eh. Ha? Kaya ang kailangan ngayon ng isang leader, matinik ka. Hindi lamang sa pagpapatupad, pagganap ng iyong tungkulin, pagpapatupad ng mga polisiya, kailangan magaling ka rin makatunog. Doon sa mga pwede kang paglaruan. Bobolahin ka, uutuin ka. Dapat alam yan eh. Ni Presidente Duterte, tama si Vice President Leni Robredo. Hindi pa huli ang lahat. Meron pa kayong 3 taon para magkatulungan. Ano masama kung magtulungan sila? Masama lang yung magkatulungan sila doon sa mga may interest na gusto magiging sa palagay nila'y panganib si Leni Robredo sa kanilang susunod na interest pagkatapos ni Presidente Duterte. Ano yun? Yung presidential. Kung hindi man sila ang tatakbo, meron silang mga kandidato. Nakita na ninyo. Diba? Sila Pacquiao, tatakbo yan eh. Si Soto nga eh, may balak yan eh. Oh, si Cayetano, alam nyo naman yan. Walang Panginoon yan, kundi sarili niyan, mga kaibigan. Pagdating ng oras na dapat na niyan tuklawin sila bilyar, bakit hindi? Di ba? Dati niya ng trabaho yan, nagagawa na niya yan. Oh, kung ako, yan ba, mga yan, pagtitiwalaan ko yung mga taong yan? Ganun kasimple. Hindi mo ba, mga kaibigan? Wala tayong masamang tinapay dito, wala tayong wala tayong kandidato rito. Kaya walang Duterte sa akin, walang dilaw-dilawan sa akin, mga kaibigan. Ibig mo sabihin pagka hindi supporter ni Presidente Duterte, walang karapatan sa Pilipinas, walang karapatan sa gobyerno. Kaya ba may karapatan dito? Inchik lang? Ay, sus Mariosep, mga kaibigan. Tingnan ninyo ito, namatay na raw si Go Kung Wei. At saka, hindi pa natuluyan din pala yung anak ni Kwan, ni Lucio Tan. Itong si Go Kung Wei, nung Sabado, natigok sa Manila Doctors Hospital. 93 years old, kung di ako nagkakamali. Pagkatapos, ito namang si Lucio Bong Tan Jr., namatay din. Pagkatapos na makoma, di ba? Yun pala, merong tawag nito? Yung nagbabara sa ugat, bigla kamukha nung kay Fernando po yun eh. Yung nangyari kay APJ, di ba? Ganon. Anong tawag nga doon? Aneurysm. Yun. Na-aneurysm. Medyo bata pa ito eh. Kasi merong isang, hindi ito siguro yun. Isa pa lang ang anak ni Lucio Tan na nakakaharap ko eh. Yung minsan may nagsama sa akin eh. Mukhang hindi ito eh. Baka mas bata dito eh. 53 years old yata itong anak na ito. Pero mapapansin nga naman ninyo, meron nga tayong nabasang isang kwan. Ang daming nagsasabi ng kanilang simpatya sa pagkamatay. Lamang masama doon, Ang problema, hindi naman nila kilala ito eh. Personally, di ba? Mayayaman lang ito eh. Kaya maraming nakikirama. Ito naman mga sa social media, matatawa ka. Hindi naman nila kakilala. Sila hindi rin kilala personally. Pero nakikikondolence.
Ha? Doon ako natatawa. Akala mo ba, pag nakiramay sila, pamamanahan sila eh. Mga kaibigan eh. Ngayon kung philanthropist daw yan, go kung way. Tanong ko lang, philanthropist pala yan. Ano bang nakalibre? Kailan ba nakalibre mga Pilipino sa mga, anong ginawa nila na nakalibre tayo? Sige nga. Ultimong parking lang sa mall eh. Ang lakas maningil niyan eh. Di ba? Tapos po, condolence ko. Nagpapanggap kayo eh. Ito ngayon ang tanong. Siyempre, mga malalaking tao, magpupuntahan dyan, nagsasalta na nga iba, di ba? Nakikiramay daw. Ganon. Wala na masama doon. Kaya lang ito, tanong. Pagka mga politiko, mga ganyan, di ba, mga politiko, di pumunta ka ron sa Alamay, ha? Ang tanong, sino mag-aabuloy? Yung namatayan o yung nakiramay? Alam niyo naman, sabi nga ng mga inchik, dyan sa umping, mga kaibigan bakit kayo Pilipino? Ha? Pag Pasko, inchik, kami bigay. Kasi may mga tikoy, di ba? Pupunta yung mga, pwede naman tikoy. Yan, ganyan, di ba? Pagka mga inchik sa Binondo sabi, tuloy na inchik. Bakit kayo Pilipino? Pagka Pasko inchik, Pasko ninyo, kami bigay. Pagka inyo Pasko, kami bigay. Ngayon nga naman, pagka Christmas, pamasko ko. Yan. Ito namang pagdating ng Christmas ng inchik, sabi, pagka inyo Pasko, kami bigay. Pero pagka Pasko inchik, kami bigay pa rin. Kaya na itatanong ko lang, baka hindi natin alam kasi sino kaya mag-aabuloy? Yung namatayan o yung dadalaro sa sa burol? Mga kaibigan, Ito naman panawagan ni Peter Cayetano na naman. Ito talagang madaldal to Ito ang kakumpetensya ni Gordon sa daldalan Ayan, si Cayetano umaapila raw sa Senado. Mga kaibigan, na maging bukas ang isip sa Chacha. Yung charter change, naku po. Sayang kakapusin lang tayo ng oras maganda na naman pag-usapan ito Isipin ninyo, ang sabi niya, Senators should be open to proposals to change certain economic and political provisions of the 3-decade-old Constitution, according to Cayetano. Mga kaibigan, luma na raw, 3 dekada na raw ang edad nitong konstitusyon. Kaya dapat daw maging bukas ang Senado dun sa mga economic and political provisions, mga kaibigan. Bakit? Meron bang nagsasabi na kapag matanda na konstitusyon palitan? Ganun ba yun? Meron bang yan? May age requirement ba yan? Pagka 3 dekada, pwede nang palitan. Wala naman nun Mga kaibigan alam mo napakay nito Si political dynasty. Paano namin pagtitiwalaan kayo? Kayo nagpo-propose niyan. Kayo nagkakandara pa dyan. Sana kung kayo talagang matatapat sa
sa mamamaya, matatapat kayo sa tungkulin ninyo. Alam na natin ang purpose nito eh. Kunyari, certain provision. Papalitan natin ito. Mabuti sana kung spare parts lang ng kotse yung papalitan natin dyan. Konstitusyon yan eh. Yan, nagkasundo. Halimbawa, papalitan natin yung isang provision. Nag-agree ngayon. Sumuporta ngayon ng mga hunghang. Di binuksan. Yun ang patay ka na. Kasi po, pag binuksan na ang konstitusyon, wala nang wala nang certain provision na sinasabi ninyo. Dahil oras na mabuksan ng konstitusyon, lahat pwede nyo nang palitan. Sinasabi nyo lang yan eh. Kasi gusto nyo kagatin ng tao yung pagpapalit ng probisyon. Ano yan eh? Kwan yan eh. Pain. Patibong yan. Wala naniniwala sa inyo dyan. Tanga. Meron. Yung mga hindi pa alam yan. Pag daw sinabi ng mga senador na ayaw nila, yan na raw ang katapusan ng tiyatsa. Pero maaasa raw siya na magiging bukas ang isipan ng mga senador dyan sa konstitusyon. Sabi pa niya, noting the United States Constitution has been amended several times. Mga kaibigan. Pero hindi loko-loko yung nag-amend ng Constitution ng Amerika. Kasi yung mga politiko ron, at least, sinusunod nila kung ano lang yung i-amend. Dito, sino mapagkakatiwalaan pa sa inyo? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Color, steel roofing, high quality, good delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Good delivery. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Paktay na Lucio Tan Jr. at saka si Go Kong Wei. Yan, mga kaibigan.
Isa pang leksyon dyan, kahit anong paghihirap mo, pagpupundar mong gawin, pagdating ng oras, baliwala lahat yan eh. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Ito mga loko-loko naman na nagpipredict ng lindol, okay, natatakot nyo sa lindol. May magagawa ba kayo dyan? Di ba? Oh, meron pang ito yung sulidom na yun. Ano yan eh, nananakot yan eh. Ha? Ewan ko kung nung kakapera ba kayo dyan? Sa pananakot na Bakit ito pananakot yan? Sipin mo, alam niya intensity. Diba? Pinipredict nilang intensity, 7+, mahigit. Paano nyo nalaman yun? Diba? Kasi ang lindol, alam naman natin, wala pang yan. Hindi pa na-imbento ng tao yung anumang device, para ma-detect mo yan lindol. Oh. Darating at darating ang araw, kahit ba maging intensity pa yan, may magagawa ka ba? Buti nga sabay-sabay na tayo mamatay. Di ba? Mas mahirap yung mga kaibigan lumilindol tapos sa lugar na mayaman, hindi. Mahirap yun. Di ba? Dapat pag lumindol, lahat tayo lindolin. Di ba? Diyan lang tayo magkakapantay-pantay Wala tayong rito. Nakita ninyo, itong mga namatay na ito. Ano magagawa mo? Matay na talaga yan. Di ba? Ang pinakaleksyon mo dyan, yung kuwan. Hindi yung istorya niya. Paano yung, hindi pwede magkaroon ng istorya paulit-ulit ang tao para kopyahin mo. Di ba? Ang pinakaleksyon lagi dyan, sa the end, lahat tayo pupunta riyan. Di ba? At lahat tayo, kung paano tayo lumabas sa sinapupunan ng ating magulang, ganun din tayo. Mga kaibigan, pag namatay na tayo, hubot-hubad ka na rin. Ni sarili mo, hindi mo kayang bihisan. So, saan mo lalagay yung pera? Ibabaon mo? Wala kang naibaon. May iiwan mo yan. At saka, natatawa ako minsan, pilantropo. Mga walang yan. Bullshit, paano naging pilantropo yung mga yan? Wala naman ako natatandang nalibre ko sa mga, produkto niyan. Lahat naman, binayaran natin. Ultimo nga parking pagpaparada ka Mga kaibigan, sa kanilang mall may bayad Ang mahal. O bueno, magbabasa-basa muna tayo rito sa ating mga pinagkakautangan. Pinagkakautangan ng pera? Ba, hindi. Pinagkakautangan natin kayo ng loob. Kaya namin ginagawa itong pagbati. Pasensya na kung merong ilan, hindi natin pagka naubusan tayo ng oras, hindi natin nababanggit. At doon din sa mga, sabi, ba't hindi mong binabati? Siyempre, sa ganung paraan lang tayo makakapagbalik ng utang na loob sa mga nanonood sa atin, mga kaibigan. Maliban ako nang bubuisit ka lang. Huwag ka na makinig dito, marami ka mapapakinggan ba? Ito, babatiin natin at babasahin natin ang mga reaksyon kung meron po. Si M. Torres Noel, dismayado si Mayor Isko dahil sa basurang iniwan ng mga nagtitinda sa gabi. Ganun ba? Magdagdag sila ng tagahakot ng basura. Kasi nung panahon ni Mayor Alfredo Lim, 4 na beses ang hakot sa isang araw, kundi 3, May occasion, 4. Si Gary Man ng Japan, nanonood sa atin, katropang Jun de Valencia. Mga kaibigan, si Glenn Alchana, ano to? Binaliktad?
Alchanan Naig. Yun. Si Carolina Luge ng Italy, nanonood din po. Siyempre, ang katropa nating si Arlene Tanyedo Varias ng Amsterdam at ang kanyang husband na si Ramon. Si Leonilo Baculanlan, si Doc Ted. Aneurysm pala kinamatay, sabi ni Doc Ted. Oo nga, nasabi ko rin kanina. Si Rudy Santos ng California. So, napakabait ni Presidente Duterte sa mga kaibigan niya. Sa sobrang bait, nabulag siya. Ayun, tama yung sinasabi ni Rudy Santos. Baka si Fernando Tabora Cuartina Jr. ay nanonood din po. Hector Ponasier. Ano mo ba yung dating may-ari ng Bayview Hotel? Panahon ni Pangulong Marcos. Hindi dapat kaawaan ng mga Gokong Way. Mga mayayaman yan at walang pakialam sa lipunan, lalo na sa maliit na mamamayan. Ako rin ba't ako maapektuhan sa pagkawalaan yan? Ba't naman ako makikiramay? Di naman ako kakilala niyan, di ba? Di naman ako pamamanahan yan Yung iba, akala pamamanahan sila si Ledge Chulbo po ay nanonood sa TV Plus at saka dito sa sa live streaming. Magpresenta sila kay Gokong Way para taga-iyak sa libing. Makikiyak sila, may bayad yun di ba? Kaya dito, pagka namatay ganyan, baka sila pa mag-abuli dun sa sa makikiramay mga kaibigan Meron akong kakilala nung maliit daw siya. Yun ang trabaho nila pag wala silang pera. Siyempre, diyan sila nakatira sa may Santa Cruz. Malapit sa Binondo. Yun ang nagiging sideline nila paminsan-minsan. Taga-iyak sa patay. Mga kaibigan. Sandali pabago-bago itong mga alam niyo naman ako. Hindi tayo magaling dito. Si Tina A. Rodriguez, nanonood din po. Si Roldan Flores, watching from Seoul, Korea. Kung di ako nagkakamali, ano kaya trabaho ni Roldan Flores do? Musician? Marami kasi musician dyan si Tina Rodriguez ay nanonood from Winnipeg, Canada. Si Silvio Lugarte, nanonood habang iniintay yung Winter Wonderland, 15 to 20 centimeters of snow. Malamig na pala, sa kanilang lugar. Sino pa? Si Edgardo Lim ng New York City, binabati natin, Yung programa mo kaninang umaga, maraming bumati ko sa iyo. Ayaw nilang intindihin yung sinasabi mo, puro sila bulag. May bumati ko siya, bayaan mo sila. Matatauhan diyan, makakakita rin ang ang mata niyan. Ang utak niyan pala. Si Paul Mendoza, watching from Millbrae, California. Tsaka kaya nila ginagawa yun, hanap buhay nila yun kawawa naman sila kung wala tayong kapareho, di ba? Yung kapareho natin na mapapakita nilang may trabaho sila. Kahit papano, yung ganun, yung mag-comment. Ang karamihan pa dyan siya nagko-comment marunong pa sa may-ari ng istasyon Tsaka sa nagpo-programa gusto impluwensyahan. Gusto nila maging policy ng istasyon tsaka ng mga programa kung ano yung gusto nila. Ba't di kayo doon sa ABS-CBN tumawag, di ba? Tignan nga natin. Good evening.
sabi ni Tins Halili Machon, sana nga magka-isa ang Pangulo at Vice President para sumulong naman kahit paano ang Pilipinas. Tama ho yun. Hindi lang ngayon, dapat ganun lagi. Diba? Kahit na magkaiba kayo ng partido, kung sa ikabubuti, pareho kayo. Diba? Ganun naman pareho kayo naglilingkod sa taong bayan wala, kung pakikinggan natin lagi itong mga negative na gumagawa sa paligid para sila makinabang, mga kaibigan, pagkatapos naman ni Presidente Duterte, makikinabang ulit yan. Sana kung hindi na. Ngayon kung makapagsalita, akala mo hanggang sa libingan, sasamahan si Presidente Duterte. Di ba? Luma na yan. Sa next election, maraming lalapit sa inyong mga politiko sa halalan. Mawala sila sa listahan ng mga kupal sa gobyerno. Si Ariel yun ng Singapore. Si Joe De Lemo, sabi nga ni Tatay Rick, wag kayo, matakot sa lindol, matakot kayo katapusan ng buwan, bayaran ng upa, tubig, kuryente, etc. Oo nga naman, di ba? Di ako natatakot dyan Kasi pag umuga sa bahay namin, lahat uuga di ba? Lahat tayo, uugain. Yun din ang napansin ko kanina, siguro mga tauhan ng 100, 300 o 100 ni Soriano. Yun Paano? Nasa diary sila kanina at saka sila yung topic, di ba? Minsan nga, hindi na sila topic, papasok pa yan para hindi mahalata, mambubuli lang. Wanted ba si Soriano? Hindi. Wanted. Non-rape ba si Soriano? Hindi. Non-rape. Mga kaibigan, Bing Enriquez, nanonood po sa atin, Noel Campos, watching from Pittsburgh, California. Mel Roalizo ng California, Stockton, California. Si Rega Salvador ng Bulacan, mga kaibigan. Carmina Punsalan Banks ng USA. Sa Amerika pala ngayon ay Veterans Day. Yon. Si Emmanuel Celso ng Rancho Cucamonga, binabati natin ang katropa nating si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Siyempre, unahin ko nang batiin yung mga katropa natin, Rosemary Victoria Court, si Susana de los Santos, si Carmela Torres Balcos, sino pa? Si Jundi, nabanggit na natin kanina, di ba? Si Joseph Llanera, nabaliwala yung mga hearing nila sa Senado, sarsuela lang lahat, pati yung investigasyon sa Bucor. Nasana, lusot din si Paildon at Arbor Yalde, sayang lahat ng effort ng Senador. Thanks, Joseph from Abu Dhabi at Edwin Bacolod, also watching live in FB. Pagka nakitama yun, nakita ninyo sa Palawan, sa Iwahig, ang daming tumakas, mahigit 40 mga kaibigan, na nag-surrender, pinasurrender nila dun sa GCTA. Palagay ko yung mga tumakas na yun yun yung talagang yung qualified. Kasi mga mahihirap lang yun, talagang dapat nang lumaya. Pero dahil dun sa bulilyaso ng GCTA, pati sila nadamay. Di ba? Pinasurrender sila. Lumilitaw, wala naman palang ginagawa ang gobyerno para ayusin yung problema nila kung sila, mga kaibigan, ay dapat nang lumabas. Pinasurrender nyo yan ay buburo nyo ulit kahit pwede nang lumabas. Ang sinasabi sa GCTA na kinontra dyan,
yung paglabas nitong mga hindi karapat-dapat lumabas. O bakit pati yung dapat lumabas eh? Tininggan nyo na. Si Vanessa Rivera, tama yung sinabi nga pala, mga dating-daan nga pala, nasa column ko nga pala sila kanina at nasa programa din natin, ano po. Si Noel G. Lorenzo ay nanonood din po, si Bella Salvador Privado Regencia, nanonood from Kuwait, tanong nyo, pati mga OFW, walang nagawa tayong programa. Na-distract tayo eh. Napunta tayo sa iba eh. Si Colin Gavin, binabati natin yung anak niya, ni Colin Gavin, si Ate Celine. Yan. Si Rikami Agujetas ng Taiwan ay nanonood. Si Milagro Cesario Mendoza. Si Aling Mila, nanonood po pala, no? Aling Milas Lechon. Si Bing Ruiz. Si Josie De Silva Ignacio ng Canada. 12 degrees na raw ngayon pala ron sa Canada. Si Rosemary, yun, nanonood din pala ngayon ko nakita. Si, Kaenyang Mina, binabati natin, at si Kaani, Flormata Saludes, mga katropa natin ho, ito, sabi niya, pamangkin ako ni Anos Ponasier. Yun nga, yung may-ari dati ng Bayview, di ba? Hotel, Argao at Bohol Beach. Yun din pala, no? Malakas kay Marcos yun, dati, Si Ponasier. Ano ito? Josue Hernandez. Ella Samson Albiar, katropa ho natin yan, si Ella Samson Albiar ng Paranaque. Si Pedro Penduco, si Nilo Formentera, si RJ Rivera, si Tony Gachi ng California, binabati natin. At si Gilbert Silvestre ng Alpharetta, Georgia. Sa Amsterdam, malamig na rin. Mga kaibigan, sabi ni Arlene, company sa Visor po tayo, 27 years na po. Rito, nag-Japan din po ako, Percy, 2 years din ako dun sa mga sa pala siya? Sa pabrika, parang ganong kumpanya. Si, Roldan Flores, South Korea. Ayan. Si Joe De Lemos, at get well soon daw kay Uncle Jaime. Nasa Las Vegas. Yon. Si Joel Diaz, Buenos Diaz, ng Spain. Katropa natin yan, Si Joel Diaz. Si Arnel Mercado, nanonood din from Winnipeg. Si Junji Yaoto, nakikinig din po ako lagi, Percy. Ayun, Ano yan? New Jersey? Yun. NJ, New Jersey, di ba? Dali, Si nabasa natin to. Dali, lipat tayo sa combat. Si Jen Alchananaig, Si Katotoy po ba,
nagko-komentaryo pa. Hindi na ho yata alam ko na medyo nagretiro na si Katotoy Parang, medyo may edad na kasi. Si Leo Fernando ng Chino Hills, California ay nanonood kasama ang kanyang may bahay na si Elizabeth. Si Pat Bermudo, mga kaibigan, si Joselito, nabanggit na natin si Joselito Camacho, si Alex San Mateo ng Vancouver, Canada. Si Nilo Formentera, nabanggit na rin natin, mga kaibigan, Binabati rin po natin si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado diyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Si Derek Barry. Samahang may bahay sa Amerika. Siyempre si Ginoong Pahardo ng si Ang Bilao ng New York City. Bakit ito'y kailangan iwanan? Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong ganap? Bayan mo, sumabit ng iyong wakas dito sa bayan ko. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa mga nanood sa Sky Cable Channel 224. Sa lahat po ng mga sumubaybay din sa mga gumagamit ng TV Plus at digital boxes. At syempre sa mga nanood ng ating pong live streaming sa FB. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pangalan ng ating technical director, si Braille. Ito po si Percy Lapid at magandang Yumada Alan Cayetano. Ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes, and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. It's midnight, and now DZRJ 810 AM joins the BBC in London